Brother Bador, ako po si Cynthia, dalaga at may edad na 20. Ibabahagi ko po sa inyo ang hindi ko malilimutang pangyayari sa aking buhay. Ganito po yun. Lagring! Ano ba? Lagring! Nasaan ka ba? Ano yun, Cynthia? Ano, Cynthia? Ha? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na Senyorita Cynthia ang itatawag mo sa akin? At mamumupo ka ha, kahit mas bata ako sa'yo ha. Kasi anak ako ng papa, ng amo mo. Sorry po, Senyorita Cynthia. Paalis si papa, papuntang Taiwan. Baka dahil wala ang pusa ay maglalaro ang daga. Ano pong ibig niyong sabihin? Ang ibig kong sabihin, baka porket wala si papa at nasa labas din ako maghapon, ay magbubulakbul ka. Naku, hindi po, Senyorita. Ayusin mong laban yung mga damit ko ha. Lalo na yung mga panlakad ko ha. Opo, Senyorita. O sige na, sige na. Ligpitin mo na ang dapat ligpitin. Opo. Kamusta ka, Lagring? Buti naman at nagkaroon ka ng day off sa amo mo. Eto, hanggang ngayon ay naghihintay na pakasalan ako ng lalaking yon. Tulad ng pangako niya. Ay, pag hindi ka niya panindigan sa ginawa niya, ay narito pa rin ako, Lagring. Nag-iintay sa'yo. Salamat sa hindi nagbabagong pagmamahal mo sa akin, Fermin. Pero sana maghanap ka na ng ibang mamahalin. Imposible sa lahat ang gusto mong mangyari. Mahal ko ang anak ko. Kaya hanggang ngayon ay itinatago ko siya. Hanggang hindi kami nakakasal ng kanyang ama. Mas lalong imposible ang iniisip mo, Lagring. Ano't ano man. Ayaariin ko ang anak ko, ang anak mo. Ganyan kita kamahal. Lagring, Manolo? Ay, Don Manolo. ikaw na muna ang bahala dito. Paalis ako papuntang Taiwan para sa isang komperensya ng aking mga partner sa negosyo. Opo, Don Manolo. Don Manolo, nakahanda na po ang sasakyan. Sige, Ruding. Dalhin mo na ang mga bagahe. Opo, Ruding, mag-almusal ka muna. tapos na po, Don Manolo. Napakabait nitong amo ko. Malayo sa ugali ng anak niya na porket mayaman ay mataas ang lipad. Cynthia, nung minsang dinala mo ako sa inyo, sino yung aling lagling doon? Ah, yun ba? Katulong namin yun. Matagal na raw yun mula nang isilang ako. Nasa amin na yun. Ganun ba? Eh, bakit mo na itanong? Eh kasi, hindi naman mukhang katulong. Bata pa at ang ganda niya nga eh. Kung mabibihisan siguro ng maganda yon, may tataluning artista yon. Maganda nga. Katulong naman. Saka huwag kang magagalit sa akin ha. Kasi may hawig kayong dalawa. Pareho kayong maganda. Pareho ang hugis ng inyong muka at pareho ng tangos ang inyong ilong. Hoy Mia. Kung ayaw mo kong magalit sa'yo, wag mo kong ipaparis sa isang hampas lupang katulong. Sorry Cynthia, nasasabi ko lang naman. Lagring, buti na tiyempuan kita dito sa grocery. Lagring, huwag mong sayangin ang panahon ha. At kabataan mo sa paghihintay. Nandito lang ako. Fermin, pasensya na. Mahal na mahal ko ang anak ko. Kahit hindi niya ako mahal. Ay, hanggang kailan ka magtitiis, Lagring? Malapit na, Fermin. Malapit na. San ka naglamierda sa day off mo, Lagring? Nagtungo ako sa simbahan para ipagdasal kayo ng papa mo. Hindi namin kailangan ng dasal mo. Ang paglilingkod mo ang kailangan namin. Ang matapat na paglilingkod mo. Ang paglilingkod ko sa inyo ay hindi lang matapat,
kundi may pagmamahal. Ganon ba? Kung ganon ay patunayan mo. Kailangan ko ng masahe sa aking mga paa. Maaring mo ba akong masahihin, Lagring? Sige po, senyorita. Umakyat ka maya-maya sa kwarto ko. Magbibihis lang ako. Sige po. Lagring, magpahinga ka na. May pagtitipon bukas. Naalala mo ba? Birthday ni Cynthia bukas. Hindi ko po nalilimutan. Papa, bakit kung kailan maraming trabaho, pinapagpahinga mo ang ating katulong? Iha, nag-hire ako mula sa agency ng 4 na katulong para sa okasyon bukas. Invited ko lahat ng friends ko, ha? At in-invite ko rin ang lahat ng empleyado natin. Okay, Papa. Magandang araw sa inyong lahat, na kaibigan ko na dumalo dito sa kaarawan ng aking anak. May mahalaga akong ipapabatid sa inyong lahat. Dahil sa 18 taon ng aking anak ngayon, bukas ang kasal namin ng kanyang ina. Nagtataka siguro kayo marahil kung sino ang tinutukoy ko. Siya ang babae na nagtiis at nagpanggap na katulong upang hindi malaman ni Mama na magkakasama pa rin kami at upang wag lang malayo sa amin ang anak ko dahil ayaw ni Mama sa kanya. Ayaw ni Mama na mag-asawa ko ng isang mahirap, ngunit para sa akin, baliwala ang yaman kung hindi mo kasama ang tunay mong minamahal. Kaya nagpasya ako na ipaalam na sa lahat ang aking desisyon. Kahit putulin ng mama ko ang mana ko at hindi niya ibigay sa akin, paninindigan ko ang pagmamahal ko kay Lagring pagkat nakita ko ang pagtitis niya sa amin ng aming anak. Mahal, halika dito sa tabi ko. Ito po ang aking mahal na si Miss Lagrimas de Jesus. Ang napakagandang babaeng ito po ang makakaisang dibdib ko. Bukas ay inaasahan ko rin ang inyong pagdalo ninyong lahat. Patawad mga anak. Sang-ayon na ako sa inyong pag-iisang dibdib. Lagring, iha. Mama, anak, hinihintay ka ng mga guests mo. Nahihiya ako sa'yo. Ikaw pala tunay na magulang ko. I was so mean with you, Ma. Patawarin po ninyo ako. Pinatatawad na kita, anak. Dahil wala kang kamalayan sa lahat. Halika na. Naghihintay ang mga lola mo sa'yo. Salamat po, Ma. Maraming salamat. Yan po, Brother Bador. Hiyang-hiya po ako kay Mama. Sising-sisi sa mga kamali ang nagawa ko sa aking tunay na ina. Nalabis na nagtiis sa mga kamalian ko. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil napagbago niya ang maling ugali ko. Salamat po, Brother Bador, sa pagsasadula sa aking kasaysayan. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Narinig natin ang isinadulang kwento ni Cynthia. Mapalad ka at meron kang matiisin, mapagmahal, mabuti at kahangahangang ina. Siya na kayang kontrolin ang kanyang sarili. At hindi ang sarili ang namamayani lagi. Ang marunong na tao ay kinokontrol niya ang kanyang damdamin. Kawikaan 29:11. Kung magalit ang mangmang ay walang pakundangan. Ngunit ang matalino'y nagpipigil
na ang galit niya'y mahalata. Kawikaan 12:16. Ang pagkainis ng mangmang kaagad nahahalata. Ngunit ang matalino di pansin ang pagkutya. Kapag tayo ay ma-offend, minsan ang feeling natin tayo ay nabastos, nalapastangan. Paano tayo sumasagot? How to react? Yung pagiging mahinahon, hindi ibig sabihin tatanggapin nyo lahat ng binabato sa inyo. Isa sa kadakilaan ng tao ay ang pagpili ng pinapatulan. Kung lahat ay pinapatulan din natin, ibig sabihin lang ay kasing baba din tayo ng nais nating patulan. Tandaan natin na ang mga masaya, tagumpay, mga naging success na tao ay ang taong marunong. Marami silang pinapalampas, maging ang pang-iinsulto o paglapastangan sa kanya. Palagi lang siyang kalmado. At basahin naman natin ang Kawikaan 8:34 hanggang 35. Mapalad ang taong sa akin ay nakikinig, sa akin ay nag-aabang, at palaging nakatitig. Pagkat ang nakasumpong sa akin ay nakasumpong ng buhay, at ang kalooban ni Yahweh ang kanyang nakakamtan. Hebreo 10:36. Kailangan niyong habaan ang pasensya niyo para magawa niyo ang gusto ng Diyos at matanggap niyo ang pangako niya.